Kaninang alas 2 ng umaga ay nabuo nga po ito bilang isang ganap na bagyo from LPA o low pressure area at ngayong alas 10 ng umaga huling namataan ang kanyang sentro sa layong 300 kilometers silangan huyan ng Basco, Batanes. Taglay pa rin ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour near the center at ang kanyang pagbugso po ay umaabot pa sa 70 kilometers per hour. Kung kaya't kung mapapansin natin, tropical depression po ang kanyang category sa ngayon. Ang kanyang movement ay north-northwestward o hilaga-hilagang kanluran at mabagal po ito sa ngayon. Kung mapapansin din natin, yung southwest monsoon patuloy ring nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. At base sa ating latest satellite, concentrated yung mga pag-ulan dito sa western section ng Luzon at maging ilang bahagi ng Visayas. So again, maliban po dito kay Bagyo, meron pa po tayong southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Update naman tungkol naman po sa track, magiging track nitong si Bagyong Guring in the next 24 hours. Posible na ang kanyang sentro ay nasa layo na po ng 255 kilometers east-southeast ng Basco, Batanes. So in the next 12 hours, generally northwestward ang kanyang movement and then bahagya po itong babalik. Papunta po siyang southwestward at dito nga sa 255 kilometers east-southeast ng Basco, Batanes. And by that time, ina-expect natin na ang kanyang category ay tropical storm na po. Samantala, in the next 48 hours or 2 days from now, inaasahan natin na mag-i-intensify ito into a severe tropical storm at ang kanyang sentro ay pwede pong makita natin sa layong 315 kilometers silangan huyan ng Apari, Cagayan. Samantala, in the next 72 hours or 3 days from now, malaki ang tsansa na ang sentro nito ay nasa layo na po ng 320 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan bilang isang typhoon na po by that time. So kung makikita natin yung progression ng bagyo, malaki po yung tsansa na mag-i-intensify pa o lalakas pa po ito sa mga susunod na araw. Samantala, in the next 96 hours, inaasahan natin ang kanyang sentro ay nasa layo na po ng 535 kilometers silangan pa rin ng Tuguegarao City. Pero kung mapapansin natin, medyo palayo ito ng konti. At meron din siyang pattern na ginagawa, parang naglulup po ito yung kanyang sentro. So parang iikot lang po siya dito sa bagyang sa Philippine Sea o sa parte na ito ng ating karagatan. And in the next 120 hours or 5 days from now, base sa ating forecast, ito pong si Bagyong Guring ay nasa layo na po ng 505 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Ibig sabihin po niyan, sa susunod na 5 araw, malaki ang tsansa na itong si Guring ay dito lamang po ito sa Philippine Sea mananatili at mag-i-intensify o lalakas pa po ito. Kaya't monitoring ang ating advice sa ating mga kababayan. Samantala ngayon ay wala pa pong signal o tropical cyclone wind signal na nakatasan mong bahagi ng ating bansa. Pero posible po na tonight o bukas, ngayong gabi o bukas, ay posible pong magtaas na ng signal lalo na kung mag-westward ang kanyang direksyon sa mga susunod na oras. Samantala sa heavy rainfall forecast naman natin, dahil nga kinoconsider natin yung proximity ni Guring o yung layo niya sa ating landmass, any westward shift in the track forecast may result in heavy rainfall over portions of Cagayan Valley sa susunod na 3 araw. At yung southwest monsoon o yung habagat, it may be enhanced by Guring beginning Sunday or Monday. At magbibigay po yan ng mga occasional rains over the western portions ng central at maging ng southern Luzon. Ang hoisting or pagtaas ng tropical cyclone wind signals over areas in northern Luzon may begin tonight or tomorrow. And yung possible enhancement of southwest may result in gusty conditions beginning on Sunday or Monday over most of the southern Luzon and Visayas and as well as the portions of Caraga. Yung gusty conditions are more likely in coastal areas and upland or mountainous areas exposed to winds. Again, dito po posibleng magtaas ng mga gale warning, especially sa mga coastal areas na kung saan ay lalakas yung southwest monsoon o yung habagat. Samantala sa forecast naman po natin sa ating rainfall, in the next 3 days, ito po yung nakikita natin magiging scenario, malaki ang chance na magiging scenario, kung saan in the next 24 hours, yung mga pag-ulan talaga concentrated ngayon dito po sa Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region, ilang bahagi ng Central Luzon. Inaasahan natin ng light to moderate rains dyan in the next 24 hours. Meron din tayong mga nakikitang pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Cause naman po yan ng southwest monsoon o habagat. Samantala, in the next 48 hours, posible po ng mga pag-ulan ay may makikita pa rin o mararanasan pa rin
sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at ilang bahagi ng Central Luzon. And southwest monsoon pa rin ang magkukos ng pagulan sa ilang bahagi o natitirang bahagi ng bansa. Samantala kung mapapansin natin by Sunday, yung mga pag-ulan po ay concentrated o meron pa rin tayo nakikita mga pag-ulan sa Cagayan Valley region. And then may nakikita mo na po tayong nag-i-intensify o lumalakas na mga forecast ng pag-ulan dito sa Zambales, Bataan, sa Metro Manila, kasama po dyan na Metro Manila, dito po sa Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, maaari po makaranas ng light to moderate with at times heavy rains dahil po yan sa epekto ng enhanced o yung pinaigting na habagat due to the presence of tropical depression Goring. O by the time, maaari na po siyang maging isang severe tropical storm o kaya na may typhoon category. Samantala sa atin pong historical data, makikita po natin na sa mga susunod na from 2000 up to present, based po sa ating data, yung mga bagyo na dumadaan o pumapasok sa ating area of responsibility ay malaki ang chance ng dumaan po sa mga isla ng extreme northern Luzon. Kung kaya maging ito siguring sa month na ito sa August, malaki po ang probability na dumaan yan sa isla ng ating extreme northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat at mag-monitor na rin po tayo sa mga updates na ipapalabas ng Pag-asa. Samantala, update naman po sa tropical depression outside the Philippine Area of Responsibility. Kanina hong alas 10 ng umaga, huling namata ng kanyang sentro sa layong 2,955 kilometers east yan ng extreme northern Luzon. At sa ngayon, base sa ating pagtaya at forecast, mababa naman po ang tsansa na pumasok ito ng ating area of responsibility. Gayunpaman, patuloy po rin tayong mag-antabay at mag-monitor sa maging updates ng Pag-asa ukol sa nasabing weather disturbance.